Magandang araw o gabi po sa inyong lahat o kung anong oras niyo man po ito pinakikinggan ngayon. Bago po natin simulan ang kwento sa araw na ito, nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa aming mga kwentong ibinabahagi araw-araw. Maraming salamat po kina MJ Panso, Cynthia Radornatsay, Mayris Ferrer, Mary Rose De La Torre, Tangtech TV, Mama Love, Pinkosh De Leon, Fanatic 16 Vlog, Josie Jean Lagon, Michelle Macalino, Marisa Edrina, Tracy 511, Nelicious, Melanie Zerep, Jennifer Armada, at Ansel Este Francel. Maraming salamat po kay Maya Catelo. Adik na talaga ako sa mga stories nyo. Maraming salamat po, Ma'am Maya Catelo. Ganda naman ang boses mo, Miss Nightmare. Maraming salamat po, Ma'am Rose Secundo. Shoutout po kay Chris Alcantara ng Batangas. Salamat po sa pakikinig. Paborito ko po ang inyong mga stories. Hindi ako nagsasawa. Nakikinig po dito sa Qatar. Maraming salamat po, Ma'am Elma Medio. Sa paggawa ng krimen, makaligtas ka man sa mata ng tao, wala mang maging testigo sa kasalanang ginawa mo. Hinding-hindi ka naman makaliligtas sa sarili mong konsensya. Ito ang hindi magpapatahimik at patuloy na uusig sa iyo. Saan nga, be? Sa may San Juan Street po. Aalis na ba tayo? O maghihintay pa? Alis na po tayo, gabi na eh. Tsak na hinihintay na ako ng mama ko. Mabigat ka din pala. Hindi naman po. Ang gaan ko nga eh kasi bata pa ako. Bata ka pa sa itsurang yan. Opo, 12 pa lang ako eh. Mukha ka na kasing dalaga. Bakit ka nga pala kinabi? Siguro galing ka sa lakwatsan? Ay naku, hindi po. Bawal po sa akin yun. Sabi kasi ng mama ko, hintayin ko daw po sa school ang papa ko. Sabay na daw kaming umuwi. Kaya lang, tagal ni. Nainip na ako. Kaya umuwi na lang ako mag-isa. Naku, lagot ka. Maghihintay yun. Magagalit yun. Okay lang po yun. Marunong naman ako umuwi mag-isa eh. Sabagay, malaki ka na rin at maganda pa. Hindi naman po. Ay, pwede po bang pakibilis-bilisan nyo ng konti? Ang bakal naman po ng takbo nyo eh. Sinabi mo eh. O, kumapit ka ha. Naku, sobra naman pong bilis yan. Dahan-dahan lang po, baka madisgrasya tayo. Kuya, mali po. Doon po kayo dapat lumiko sa isang kanto. Hindi, mas okay dumaan dito. Mas malapit ka doon sa street niya. Eh kuya, hindi naman eh. Lalong malayo dito eh. Eh di, sige. Dito na lang tayo. Kuya, nagbibiro ka ba? Hindi naman ako taga rito. Wala kang kabahay-bahay dito. Puro bakanting lote lang to eh. Maglalakad na nga lang ako. Takasan ko. Ano ba? Ano ba punta? Uuwi na ako sa amin eh. Mamaya na. Dito lang muna tayo. Ayoko. Dito lang muna. Bitiwan mo ako. Ayoko dyan. Ayoko dyan. Ayoko sabi. Bitiwan mo ako. Huwag ka na kasi pumalag eh. Ayoko. Wala ka namang magagawa. Tayo
tayo lang naman nalilito. Ayoko! Ayoko! Oh, Diyos ko. Bakit ba ako biglang kinabahan ng ganito? Ang anak ko. Oh, Diyos ko. Wala naman sanang masamang mangyayari sa anak ko. Tatawagan ko uli si Anton. Hello? Hello, Anton. Oh, bakit? Pauwi na ako dyan. Malapit na ako. Huwag ka nang tawag ng tawag eh. Alam mo namang nagdadrive ako eh. Kinakabahan na kasi ako eh. Wala pa rin hanggang ngayon si Nika. Eh, anong oras na? Eh, dapat nandito na siya kanina pa. Eh dapat kasi sinundo mo na lang. Hindi yung pinahintay mo pa sa akin. Alam mo namang hindi sigurado kung anong oras ang uwi ko eh. Pwede ba? Huwag mo na akong sisihin. Kinakabahan na nga ako ng gusto. Bilisan mo na. Umuwi ka na dito. Hanapin natin si Nika. Oo. Sige. Bitiwan mo sa hubay ko eh. Ayoko. Ang sama mo. Akala ko pa naman nabait ka. Bakit sana ko? Kung hindi ka pumapalag? Ayoko na. Bitiwan mo. Mamaya pakakalalig ka. Tapos ako. Ayoko. Ayoko. Tagal mo na kita. Anong tatakalabang ka talaga? Ayan. Demongyeta kang babae ka! Itong sayo! Oh, dugo! Hindi! Napatay ko yata siya. Kasalanan mo eh! Nalaba ka kasi! Kailangan ko na makalis dito. Baka kung may magawin dito, may makakita sa akin. Yung sidecar ko. Kailangan makalis ka agad ako dito. Kailangan makalis ka agad ako! Oh, Diyos ko, Anton. Ang anak natin, nasa na siya? Pwede ba? Pwede ba uminahon ka muna? Eh walang magagawa yung pag-iiyak mo. Diyos ko naman kasing bata yun. Isa pa pupunta yun. Marami na tayong napagtanungan. Wala namang nakakita sa kanya. Oh, Diyos ko. Ang anak ko. Huwag niyo po siyang hayaang may masamang mangyari sa kanya. Huwag po sana, Diyos ko. Oh, umuwi ka na muna sa bahay, ha? Ako na lang maghahanap. Hindi rin naman ako makakatulog dito hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Hindi, ayoko. Sasama ako sa paghahanap sa anak natin. Anong balita? Wala pa rin pang nakukuha ang impormasyon ng mga pulis.
Hindi pa ba nila nakikita ang anak natin? Wala pa. Ang anak natin. Ano na kaya nangyari sa kanya? Kung alam ko lang na mawawala siya, dapat sana sinundo ko na lang siya. Kahit oras-oras, babantayan ko siya. Huwag lang siyang mawala sa atin. Tahan na dyan, kumain ka, magpahinga, matulog ka. Ilang araw mo nang pinababayaan ang sarili mo. Ikaw naman ang magkakasakit niyan. Hindi ako magiging maayos hanggat hindi ko nakikita ang anak natin. Magpahinga ka na muna. Babalik ako sa trabaho. Kailangan ko na magtrabaho eh. Pero Anton, ang anak natin nawawala siya. Pababayaan mo na lang ba siya? Ginawa ko na ang lahat ng paghahanap sa kanya eh. Ipaubayan na muna natin sa mga pulis ang paghahanap sa kanya. Basta ako, hindi ako susuko. Kikilos akong mag-isa. Hahanapin ko ang anak ko. Manong, kuya, baka po nakita niyong anak ko bago siya nawala. Maawa po kayo sa akin. Sabihin niyo naman po kung nakita niyo siya. Ilang araw na siyang nawawala. Ito po ang litrato ng anak ko. Ayan po. Pasensya na ho, ma'am, pero hindi ho namin siya nakita. Pauwi na po kasi ang anak ko ng hapon na yun. 6:00 ho ng hapon. Wala po ba kayo natatandaan na may batang sumakay sa isa sa inyo dito? Naku, wala ho talaga, ma'am. Pasensya na ho. Sige po, salamat na lang. Pwede po bang pakitanong na lang sa iba pang kasamahan nyo na nagpapadyak dito? Baka po sakaling may nakakita o naisakay nila ang anak ko. Sige ho, magtatanong-tanong ho ako sa mga kasama ko, ano ho? Sige ho, alis na ho ako. Salamat ho. Sige. Teka. Parang natatanda ko ang batang yun, ah. Oo nga. Natiti ako kay Nardo siya sumakain ng mga oras na yun. Makasunod lang kami ng pila, ah. Bay, mahirap nang magsalita. Baka ako pang mapasama. Kaya lang, kawawa naman yung ina ng bata. Ano bang gagawin ko? Sana lang makonsensya kung sino man ang may kinalaman ng pagkawala ng bata. Sana lang makonsensya. Wag! Ayoko! Ayoko! Ano bang nangyayari sa akin? Kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan ang batang yan. Tuwing pipikit ako, parang lagi ko siya nakikita. Kapag tulog ako, lagi ko rin siya napapanaginipan. Ayoko na! Bakit ayaw mo akong patahimikin? Bakit? Bakit? Napapaliw na yata ako. Alam ko, wala naman nakakita sa kanya doon. Basta ko lang siya iniwan doon sa may bakanting lote na yun. Ayoko na! Ayoko na!
Sir, may i-report ho sana ako sa inyo. Ano yun? Kasi bala ko sanang umihi doon sa may bakanting loting na daanan ko. Pero may nakita ho akong isang patay. Bata ho siya. Kaya ho ako dumiretso kagad dito sa presinto. Ganun ba? Baka siya yung batang nawawala. Siya nga pala, anong pangalan mo at taga-saan ka? Ho? Bakit parang kabado ka? Ho? Nako, hindi ho. Kung hindi mo mamasamain, maaari ko bang malaman kung anong nangyari dyan sa mukha mo? Ho? Nag-away ho kasi kami ng asawa ko kaya ganito ang nangyari nung isang araw pa ho. Pinagkakalmot ho ako eh. Pasensya na pero nagdududa ako sa'yo. Pakiubad nga ng damit mo. Ho? Sir? Bakit mo? Wala naman sigurong masama. Wala ka naman sigurong tinatago dyan sa katawan mo. Sige na, may gusto lang akong tingnan. Sige ho. Oh, bakit marami kang kalmot sa katawan? Sir, gaya ho ng sinabi ko sa inyo nag-away ho kami ng asawa ko. Pasensya na pero hindi ko pwedeng ipagwalang bahala ang nararamdaman kong pagdududa sa'yo. Dito ka muna. Kailangan ka naming imbestigahan. Men, hali kayo! Puntahan natin ang lugar na sinasabi niya na kinakitaan niya ng bangkay ng isang bata. Yes, sir. Yes, sir. Punta natin. Anak! Anak ko! Oh, Diyos ko! Sinong may gawa nito sa'yo? Anak ko! Kumawa ako ganap. Sino kaya pang gumawa nito sa kanya? Wala siyang konsensya. Pagbabayaran niya ang ginawa niyang ito sa anak ko. May isang lalaki ang pumunta sa amin at ipinagbigay alam na may nakita daw siyang bangkay. Sino po siya? Nasa presinto siya. Iniimbestigahan namin dahil duda ako na may kinalaman siya sa krimen. Gusto ko siyang makita, makausap. Kailangan magbayad ang gumawa nito sa anak ko. May mga pagkakataong nalulutas ang isang krimen dahil sa pag-uusig ng sariling konsensya ng taong mismong may gawa nito. Kaya kusang sumusuko at umaamin sa ginawa nilang kasalanan na siyang magpapatahimik sa kanilang kalooban. Subalit, hindi lahat ng mga gumagawa ng krimen ay may konsensya. Karamihan sa kanila ay may mga halang na kaluluwa. Walang pakundangan ng paggawa ng kasamaan na umahantong sa kawalan ng katarungan ng kanilang mga biktima. Sana po'y nakapagbigay aral sa inyo ang kwentong ito. Ang mga nagbigay buhay ay sina Doming Clidoro, Marian Coronel, Reynaldo Ador, Bariboy Aborde, at Neri Agtuca. Buhat sa panulat ni Neri Agtuca. Direksyon, Wilmore Plupino.